ang nakalagay sa ating konstitusyon, the duties of the Vice President is to assist the President in the performance of his duties. Paano siya mag-a-assist niyan? Pinaplano nga niyang patayin. Minsan nga, gusto pa raw niyang pugutan ng ulo. Ina-imagine daw niya na pinupugutan. Pinupugutan niya ng ulo. Okay. Alam mo ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na ganyan. Kahit yung si Madam Leni Robredo dati na talagang halos dinurog at initsupwera ng Duterte administration, hindi man nagsalita ng ganon. In fact, she attends SONA, she attends any event that requires the presence of the government officials. Kahit na binababoy siya, kahit siya nililibak siya, kahit na inaapak-apakan siya, nandun pa rin siya. And she never mentioned about killing anybody. At least decente si Madam Leni Robredo. Yung isa. Itong isa ugaling sanggano Ugaling sanggano. Napanood niyo yung beast mode video ni Sara Duterte, yung kanyang matinding meltdown. Ano yung talagang initial reaction niya? Well, ang sabi ko nga sa mga kaibigan, mga congressman, yung habang pinapanood niya, sabi ko, mentally incapacitated. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang president or vice president can be removed from office through declaration of incapacity. Hindi naman sinasabi na yung presidente, okay. Ngayon, pwede mo na siyang i-declare na incapacitated dyan. Mentally incapacitated. You have to remember that becoming a leader of the land, you have to be your mental faculty should be normal and functioning well. Can you say that her brain is functioning well by saying that papapatay niya si presidente, papatay niya speaker, si Lisa? Can you still maintain that she has a clear and a clear mind? Mamimaintain mo pa ba yun na she has a mental capacity? Of course, wala na. Yung pong narinig nating interview na yan ay interview po ni Christian Esguerra kay Secretary Larry Gadon. Kita niyo naman kahit isang certified loyalist, na-recognize po ang pagkakaiba po ni VP Sara at ni Atty. Leni Robredo. Sobrang layo po. Talagang para po sa akin, ang totoong matapang is yung may respeto, may paggalang. Na kahit nga po, according kay Atty. Larry Gadon, binababoy at binalahura po talaga si Atty. Leni noong nakarang administrasyon, may pagrespeto pa rin siya. Sa Pangulong nakaupo, walang pagbabanta, walang pagmumura. Umaattend po siya ng SONA at ng iba pang okasyon kung saan kailangang umattend ang mga opisyal ng gobyerno. So, ganun po sa Atty. Leni Robredo, professional, walang personalan. Ibang-iba po talaga kay VP Sara. Hindi na po ako masyadong magbibigay ng reaction dyan dahil, alam niyo naman, sinuportahan ko sa Atty. Leni bilang isang kakamping. So, talagang pabor po kay Atty. Leni ang lahat ng maririnig niyo sa akin. So, kayo na lamang po ang magbigay ng reaction sa comment section below. Ako lang po ay masaya na narinig ko kay Secretary Larry Gadon na isang certified loyalist, talagang makamarcos, ang nare-recognize at napabilib po sa karakter at pinamalas ni Atty. Leni Robredo nung siya pa ang ating Vice Presidente, na talaga pong napakalayo kay VP Sara. Yun po ang talagang similarity na Atty. Leni Robredo at ni PBBM. Hindi po sila na memersonal, hindi po sila palapatol. Pero aaminin ko po, para po sa akin minsan hindi rin maganda yung sobrang mabait ka at hindi ka pumapatol or hindi ka lumalaban, kasi minsan inaabuso, Pero naniniwala ako na ang mga Pilipino, maraming Pilipino ang matatalino. Nakikita nila kung sino yung mga pinunong may magandang ugali at nagpapakita ng magandang ehemplo sa ating mga Pilipino. Iilan lang naman sila na gustong-gusto yung palamura, palaaway at mga mapagbanta sa kapwa. Iilan lang naman yon. Naniniwala ako na mas marami tayong Pilipino na mas gusto na mapagpakumbaba at mabuting tao ang namumuno sa ating bansa. So yon mga kababayan, gusto ko lang din pong linawin kasi meron akong nakitang content na if I'm not mistaken si Banat Bayon doon sa content niya. Tila sinasabi niya na sinabi daw ni Panelo sa isang interview na may mga lumalapit na sundalo kay dating Pangulong Duterte. Mga official daw ng sundalo lumalapit kay dating Pangulong Duterte at in my understanding nagtatanong kung sila ba'y kikilos na at magte-take over sa bansa natin, sa gobyerno, na tila magkakaroon ng yung parang sa Myanmar, yung
junta, if I'm not mistaken, na militar na ang magte-take over sa gobyerno. Yun po yung pagkakaunawa ko sa ibinahaging content ni Banat Bay. Pwede nyo naman pong i-check sa kanyang platform ng inyo pong maunawaan. Binahagi po niya yung interview ni Panelo. If I'm not mistaken, yung interview na yun ay sa isang kilalang newscaster na babae. At ang pagkakaunawa ko nga doon ay may mga di umano'y lumalapit daw na opisyal ng AFP sa dating Pangulong Duterte at nagtatanong kung sila ba daw ay magta-take over na ng gobyerno, no? Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, sa mga DDS at sa mga naniniwala sa mga ganyang paandar. Kayo po ay nananaginip ng gising. Agang-aga, nananaginip kayo. Kung yan man ay pinanawalaan nyo, aba, ay kayo po ay naloloko o nalilinlang. Tignan nyo po itong mga pinapakita ko sa inyong larawan. Yan po ay patunay na loyal po sa bansa, sa mga Pilipino, at nasa side ng Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan. So sa mga DDS at sa mga vloggers dyan at sa mga kakubol or kaalyado ng dating Pangulong Duterte, huwag nyo namang i-mind condition ng mga Pilipino, lalo na yung mga supporter nyo, na kayo ay nakakakuha ng suporta mula sa ating AFP at sa ating PNP. Hindi po yan totoo, malayong malayo sa katotohanan. Nasa side po ng gobyerno, ng mga Pilipino, ng bansa at ng konstitusyon ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan. So yun lamang po mga kababayan, mapanatag po tayo. Matagal na po nilang ginagawa yung mga ganyang paandar. January pa lang, 2024, nagmamaisog rally na sila, minananawagan ng kudita, nananawagan ng withdrawal ng suporta ng kasundaluhan at ng kapulisan sa Pangulo, pero hindi sila nagtagumpay, Mismong yung AFP na mataas na opisyal, si General Browner yata yun, if I'm not mistaken, ang nagsabi na ang kanilang loyalty, paninindigan at pagtatanggol ay nasa konstitusyon, nasa bansa, nasa mga Pilipino. At ang kanilang commander-in-chief ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, sa mga DDS, talagang nananaginip po kayo ng gising. Huwag po kayong masanay sa ganyan, parang niloloko niyo yung sarili nyo. At sa ating mga kababayan dyan na totoong nagmamahal sa bansa, wala po tayong dapat ipangamba. Hindi po magtatagumpay at hindi po natin papayagan ang mga taong gusto tayong watak-watak, So, yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. At sana po i-like yung video at makapag-comment kayo. Ilang araw na lang, 2 araw na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat at maligayang bagong taon. Sana po mapamaskohan nyo ako ng inyong like at ng inyong comment. Masaya na po ako doon kapag nilike nyo ang ating video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo at kumain po tayo ng marami ngayong December 25 at January 1. Pero ingat din po, healthy food sana yung kainin natin para hindi po makompromise ang ating kalusugan. Maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.